Animoy nakakita ito ng malakas na nilalang dahil bakas na bakas sa kanila ang takot. Ilang minuto pa ang lumipas. Dahan-dahang naglalakad ang ermitanyo sa harap ng farm ni Nuli. Habang nagwiwika ng, "Para bang hindi nyo na ginalang ang aming kasayahan? Kung nais nyo ng digmaan, hindi namin kayo atrasan. Marami na kaming napatay na nilalang na higit na mas malakas kisa sa inyo. Kaya napakadali na lamang sa amin na kayo ay lipulin." Mahusay. Pero tandaan nyo, hindi nyo rin alam ang tinataglay ng aming grupo. Kaya huwag kayong magsalita na para bang alam nyo na ang lahat. Mag-ingat ka, ermitanyo. Baka babalik sa'yo yung binitawan mong salita. Sagot naman ng isang lalaki na may katandaan na. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang tuluyan nitong pagpalit ng anyo bilang isang aswang na lumilipad. Doon na pagtanto ni Nuli na ang nakausap ng ermitanyo ay isa ding malakas na gabunan. Paglalarawan nila sa nilalang na yon, meron itong mga kamay na kasing tibay ng bakal. At mahalin tulad mo ang kaanyuan nito sa isang taong lobo. Tumayo din ito kagaya ng isang tao, ngunit ang ulo nito ay parang lobo. Nanlilisik ang mga mata nito at labas na labas sa kanyang bunganga ang matatalim nitong ngiping nagdudurugo. Matapos nila itong masilayan, hindi na napigilang sumugod ng dalawang ermitanyo. Nang masipat ito nila Nuli, agad naman nilang tinawag ang kanilang mga sandata upang tulungan ang dalawa sa pakipaglaban. Ilang minuto pa ang lumipas. Tumulong na din si Danilo matapos nitong makapag-usal sa hangin. Nagpakawala ito ng malakas na tigalpo doon sa paligid upang mabawasan ang lakas ng mga nilalang na kanyang makakalaban. Sa muling paghawak ni Nuli sa lupa, muling lumitaw ang markas sa kanyang batok. At kasabay ng mga ito, ang pag-ihip niya ng mga dasal sa hawak-hawak niyang tabak. Matapos niya itong gawin, ay ang pagsugod niya sa mga kalaban. Nang marating niya ang kinaroroonan ng dalawang ermitanyo, agad din namang pumalag sila Nuli. Pagsugod ng dalawang nilalang, agad naman itong sinalubong ni Nuli ng malakas na pagtaga. Sa pagkaputol ng kabilang braso nito ay ang pagsugod naman ng isa pang aswang. Agad tumatakbo papalayo ang nasugatan niyang aswang, pero hindi naglaon. Kinain din ito ng apoy dahil nakapaloob sa kanyang sandata ang espada ni Arkanghel. Ang mga kasama noon ng mga aswang ay biglang nagulantang dahil sa hindi inasahang mga pangyayari, dahil na rin sa kakaibang taglay ng armas ni Nuli. Pinili nilang maging maingat sa susunod nilang gagawing atake nang mapansin nila ang pagiging mautak ng kalaban. Doon na gumawa ng malakas na hakbang ang dalawang ermitanyo. Nang makahanap si Manong Duming ng pagkakataon, inutusan niya ang dalupaho na kanyang alaga. Napaikutan sa paligid ang mga aswang. Sa buong paligid, ginawa niya ang mga bagay na yon upang sa gayoy malaman nila Danilo ang kinalalagyan ng mga aswang. Hindi na rin nakalayo ang ibang mga nilalang na lipad dahil maging sa kalangitan
Nagkalat ang malasinulid na barang na ginawa ni Mang Carpio. May ilang piniling lusutan ang mga sinulid, pero naging sanhi lang ito ng kanilang maagang kamatayan. Yun ay ang mabagsik na abilidad ng maestro ni Danilo. Pagdating sa mga patibong na salamangka na humihigop ng kaluluwa ng mga nilalang na may dugo ng kasamaan. Doon na pagtanto ng angkan ni Enrico na isang mapanganib ang kasangga nilang sinuli. Dahil napaka-imposible para sa kanila ang tatakas sa mga kamay nila Nuli, kung kaya't wala silang nagawa kundi harapin ang pangkat ni Nuli. Hindi naman ito inatrasan nila Nuli dahil malaki-laki na ang kasalanan ng mga ito sa kanyang tauhan. Dahil marami-rami pa ang bilang ng mga ito, pinili nilang pagtulungan silang apat sa bawat pagsugod nila kay Nuli. Halos ang ilan sa kanila ay tumatakbong nag-aapoy ang kanilang natamong sugat. Ang ilan namang sumugod kay Mang Carpio ay bigong magawa ng sugat ang matanda. Kahit ano namang gawin nilang pagsugat kay Manong Duming din, ay hindi nila magawang saktan ang ermitanyo. Maraming baong karga sa katawan. Nang inilabas ng ermitanyo ang kanyang mutya ng talon, ay biglang nagpulasan ang mga aswang na papalapit sana sa kanyang kinaroroonan. Ang iilang na bigong lumayo sa kanya, wala nang nagawa kundi mapasubsob sa lupa habang tinatakpan ang unti-unting pagkawasak ng kanilang mga mata. Maya-maya pa, nag-umpisa nang gumalaw si Manong Duming sa kanyang kinaroroonan. Pagtaas nito ng hawak niyang tungkod, laking gulat na lamang ng mga nilalang nagabunan nang biglang naglaho ang ermitanyo sa kanilang paningin. Maging si Mang Carpio noon, hindi niya magawang masipat ang kinaroroonan ng ermitanyo. Segundo lang ang pagitan ng masipat pa nila ang ermitanyo kanina. Pero bigla yung nagwala. Nagliliwanag ang mga mata nito sa dilim na parang sikat ng haring araw. Agara naman itong nagpakawala ng mga atake na agad ikinamatay ng 2 gabunang aswang. Sa paglipas ng oras, halos marami nang nalagas sa hanay ng mga aswang dahil sa taas ng taglay ng pangkat ng karga ni Nuli. Si Danilo noon, napakarami ng naparalisang mga aswang dahil sa espiritual ang lakas niya. Nuli, patayin niyo na ang gabunan. Paniguradong mapaghinaan ng loob ang mga galamay nito kapag nakita nila ang pugot na ulo ng kinilang pinuno. Sigaw ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Nuli, agad naman niyang hinagilap ang pinakapinuno ng mga gabunan. Nang masipat niyang dinaanan ito ng dalupahaw, walang sabi-sabi, ay agad naman niya itong pinuntarya nang walang pagdadalawang isip. Sa paglapit dito ni Nuli, agad naman niyang pinaslang ang 3 bantay ng gabunan. Pagtama ng tabak ni Nuli sa mga mandirigma ng gabunan, laking gulat ng mga ito nang maputol ang mga sandata nila nang walang kahirap-hirap nang tumama ito sa sandata ni Nuli. Hindi na noon nagbigay si Nuli ng pagkakataon na makaganti pa ang mga aswang na yon sa ginawa niyang pag-atake. Sa pagtaga ni Nuli ng kanyang tabak, wala nang nagawa ang mga mandirigma ng gabunan kundi harapin ang kanilang kamatayan. Dahil sa abala si Nuli sa bantay ng mga gabunan, hindi niya napansin ang pag-atake sa kanya nito.
Nang mapatay niya ang huling bantay ng gabunan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang napakatalim na sibat na papalapit sa kanya. Dahil sa nasilayan ito ni Nuli bago pa tumama sa kanya, agara naman niya itong inilagan bago pa ito tumama sa kanyang katawan. Mahina ka pa, antingero. Hindi mo pa kakayanin ang lakas ko. Tingnan mo ang ermitanyong kasama mo. Naghihirap na patayin ang gabunang kasama ko. Wika nito habang nagpapakawala ng kanyang pag-atake. Hindi naman nakagawang sumagot ni Nuli dahil nakatuon ang kanyang wisyo sa pagpatay sa nilalang na yon. Dahil sa isang sibat ang sandata ng gabunan, hindi niya ito magawang tamaan sa nagliliyab na espada ng Arkanghel. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang ng gabunan nang may biglang pumulupot na mga ugat sa kanyang mga paa na hindi niya halos mawari kung saan ang galing. Dahil sa hindi na niya magalaw ang kanyang katawan, tanging pag-ungol na lamang ang nagagawa nitong pakawalan. Sino? Sino ang may gawa nito? Sigaw ng gabunan. Habang nagsisisigaw ito, biglang nagulantang din si Nuli kung sinong nilalang ang naglikha ng mga ugat na puno. Kahit naging palaisipan para kay Nuli ang nilalang na tumulong sa kanya, pinili niyang ipinagsawalang bahala ito upang pagsamantalahin ang pagkakataon. Pagtama ng tabak sa balikat ng gabunan, wala na itong nagawa kundi harapin ang kanyang kamatayan. Nang masipat ito ng isang gabunang kaanib ng kalaban niya, bigla itong nagsisisigaw ng sobrang lakas na para bang naghalo ang galit at puot nito sa kanyang damdamin. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang iniwan nito ang kaharap niyang si Danilo upang sunggaban ng buong lakas si Nuli. Dahil sa parang lobo ito kung tumakbo, segundo lang ang pagitan nang marating na nito ang kinaroroonan niya. Walang sabi-sabi, agad nitong sinunggaban si Nuli ng buong tapang. Dahil sa ataking yon, sa hindi inaasahang pagkakataon, nabitawan niya ang kanyang tabak. Dahil sa hindi niya kayang makatakas sa gabunan, pinili niyang makisabay dito gamit-gamit ang kamao. Muli naman siyang nakakaramdam ng kilabot dahil kapag nagpapatuloy ang ganong gawain ng gabunan, hindi malabong mahirapan siya sa labanan. Kahit anong pagpupumiglas niya sa kalaban, hindi niya magawang makatakas sa mga kamay nito. Habang lumilipas ang mga minuto, unti-unti ring namamanhid ang kanyang mga laman sa kamay dahil sa talas ng mga kuko ng mga aswang at gabunan. Nang masipat ito ng ermitanyo, ginawa niya ang lahat na makakaya para matulungan si Nuli. Pero kahit anong gawin ng ermitanyo, hindi siya nilubayan ng mga aswang para tulungan siya. Marami nang napatay si Manong Duming, pero hindi yun sapat sa kadahilanang naiisip niya. Ang mga oras na yon ay ang paghihirap ni Nuli. Okay, hanggang dito na muna mga kermitanyo. Sa susunod na part ay magaganap na ang pagdayo nila Nuli sa baryo ng Tugas. Lahat ng hininda nilang mga manok panabong ay dinala nila sa laban na yon.
Sa mga magpa-shoutout ay mag-comment sa baba. Dahil babasahin natin to sa susunod na part. Maraming salamat.